Nagulat nga daw itong si Anthony Edwards sa ginawang ito ng Lakers sa kanya in Game 2. First time niya lang daw ito maranasan. Well, sa post-game interview ay may inamin itong si Ant-Man patungkol sa depensa ng LA Lakers sa kanya na talagang hindi niya daw inaasahan. Pakinggan natin ang mga sinabi niya. I don't know. It seemed like every time I caught the ball, they kind of went like in a zone in a sense. So it's kind of confusing at times, but we'll watch film and be ready. Yeah, this was the first time I've seen this one. Like every time I caught the ball at the top, it was kind of like they was in a zone. Even when we cut guys through, they just stayed. So I got to be ready to make those reads. It's kind of like I said, when I catch the ball, they kind of go zone. So it's like kind of hard to see. And then once I try to attack a gap, it's like 3 people, and then I jump and make a pass. That takes time off the clock. They get back into their rotation. So I just got to make my decisions a little quicker, like Coach said, and then we'll be all right. Talaga nga naman daw na naging very confusing itong Lakers defensive coverage sa kanya pag-aman niya ni Edwards, at actually first time niya lang daw ito makita itong ganitong klaseng depensa. And actually silipin natin kung ano ba talaga ang ginawa ng LA Lakers sa kanya na sinasabi ni Ant-Man na ikinagulat niya nga at first time niya nga lang daw. Well, may kita natin dito at the 7-minute mark, may kita natin si Edwards na crossing half court. At tingnan nyo yung posisyon ng LA Lakers players dito. Yung 4 na players sa likod ni Anthony Hachimura, talagang nag-zone up nga sila. Talagang naka-zone defense ang LA Lakers, parang naka 1-2 sila dito. Kaya naman si Edwards, hindi niya nga daw alam ang kanyang gagawin dito. Sinubukan niya nga atakihin itong si Rui off the dribble, pero tingnan nyo ang Lakers players. Halos 4 na nga ang bumabantay sa kanya, kaya't wala nang choice itong si Edwards kung hindi i-kick out na lang ito kay Julius Randle. Broken play para sa Timberwolves. At sa sunod na example natin dito ng depensa ng LA Lakers kay Edwards ay actually sinubukan niya nga na naman yung sinubukan niya sa first play kung saan pinasok niya nga ang depensa, binutas at pinwersa ang kanyang sarili, pero ang nangyari dyan ay na-corner na naman siya ng itong mga Lakers players. Jump pass ang ginawa pero basang-basa ito ni Gabe Vincent, third over para kay Ant-Man. At kahit hanggang sa second half ay nagpatuloy nga itong ganitong klaseng defensive coverage ng Lakers, at kahit sa fast break na ito, abay parang kinalimutan na nga neto ni Hachimura si Gobert at pinagtuunan ng pansin ito nga si Anthony Edwards. At makikita nyo dito na susubukang isohen ni Ant-Man si Rui. Tingnan nyo naman itong mga Lakers players. Lahat ay nakatingin kay Edwards at parang hindi na nga nila binabantayan itong mga player ng Timberwolves. At dyan ay talagang parang hindi nga alam ni Edwards ang kanyang gagawin. Kaya naman nahirapan ang Wolves offense dito. Bad possession nga na naman para sa kanilang koponan. At pagdating din natin sa fourth quarter, hindi inalisan ng LA Lakers ang ganitong klaseng depensa kung saan they are showing multiple bodies dito nga kay Anthony Edwards. Every time na susubukan niya ngang atakihin ang paint ng LA Lakers, talagang committed nga sila na iwan eto ngang mga teammates ni Edwards para lang hindi siya mabigyan ng easy driving layup, at ito'y nagresulta naman ng mga defensive stop para nga dito sa home team. At yan ganitong klaseng depensa daw ang talagang nagpalito kay Anthony Edwards. Very confusing daw at first time niya lang daw ito actually maranasan itong Lakers defense in Game 2.